Alam nyo po, ito pa, kanina ba yung kagabi, alam mo niyo kuya, kaya pala talaga na kinuha natin itong bahay na to kasi yung kapitbahay namin, inaaway na kami. Na kailangan pala lumipat at ngayong umaga nag-chat na sa akin, kailangan na namin lumipat kasi inaaway na kami ng kapitbahay namin. Kaya, di po ba? Ang Panginoon ay talaga hindi nagpapabaya sa kanyang mga anak. Exactly. At napakaganda po ng bahay. Napakaganda, may taas. Yung pinapangarap kong nawa, Lord, gusto kong makatambay sa terrace na nakahiga ka. Doon sa may grills. Natupad na po yung nakahiga ko. Ang ganda, tabing bukid. Ang lakas ng hangin. Kaya purihin ang Panginoon, palakpakan natin ang Panginoon sa buhay ng bawat isa. Yun nga po, at nawa, yun, may pagpapatuloy na yung gawain na nasimulan sa Lakeside. Yun. Sabi, ang text po nating binasa ngayon sa araw na ito ay sa John chapter 13, verse 34 to 35. Isang bagong utos ang sa inyo ibinibigay ko, na kayo'y mangag-ibigan sa isa't isa, na kung paanong iniibig ko kayo, ay mangag-ibigan naman kayo sa isa't isa. Sa ganito'y makikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad, kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. Yun. Bilang mga alagad po, bilang lingkod ng Panginoon, bilang mga pinili ng Panginoon, na kung saan dapat umiiral po sa atin yung pag-ibig na sa Panginoon. Napakahalaga po. Bilang mga mananampalataya, napakahalaga po ng pag-ibig. Amen? Kasi ikaw ay inibig ng Diyos. John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Sa atin po, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ikaw at ako, upang ikaw at ako ay hindi mapahamak. Di po ba? Bilang mga anak ng Diyos, bilang mga Kristiyano. Sabi nga rito, ang ating pong the character of discipleship. Di ba? Na kung saan hindi ka tinawag ng Panginoon para gawing taga-upo dyan. Sabihin mo nga sa katabi mo, tayo po ay disciple ni Kristo. Yun. Ano ba ang dapat maging character o pag-uugali ng isang Kristiyano? Ang ugali ng isang Kristiyano, o ugali ng isang alagad ni Kristo. Di po ba? Di po ba, minsan, na kung kailangan nating maunawaan, ano ba ang isang tunay na alagad o isang tagapaglingkod kay Kristo. Di po ba, bumaba si Jesus Christ dito, hindi para paglingkuran, kundi maglingkod sa tao. Yan sabi rito, isang bagong ang utos ang ibinibigay ko sa inyo. Kayo'y mga ibigan sa isa't isa. Kung paanong inibig ko kayo, mag-ibigan kayo sa isa't isa. Di po ba? Nagmamahal. Yung pag-ibig pong galing kay Kristo, hindi po yung pag-ibig, hindi po yung pagmamahalan ng mundong ito. Ano? Nakon, sabi raw dito, sa ganito yung mga kikilala ng lahat ng tao na kayo'y mga alagad ko. Kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. Di po ba? Napakasarap yung bilang mga mananampalataya, alam niyo po, nabibless po ako sa YJCMC. Kasi, alam niyo po na kung saan, yung sabi ko, pag-pray nyo kami na makakuha ng bahay, may mga nag-react po. Pero yung nalungkot po ako talaga. Yung Kristiyano na dati namin tirahan, wala ka man lang na pag-pray natin, kaya Jude, na makakuha kayo ng bahay. Wala po. Kumusta? Nakakuha na ba kayo ng lilipatan? Sabi ko, ano kayo? Tapos nung sabi ko, alam niyo po, sabi ko, pinagpe-pray ko sa Panginoon na makakuha. Alam niyo po, sinundan niya. Sige, pray natin. Alam po, nung bandang una, laging sinasabi, chat, nakakuha na kayo ng bahay? Wala man lang encouragement na pag-pray natin na makakuha kayo. Wala po laging, Alam niyo po, parang umumo sa akin na, yun nga. Alam niyo po, ang daming pabor sa akin yan. Itong dalawa, tapos yung kapatid ko, lagi rin akong kinukulit. At nung isang araw, nakausap ko rin yung pastor kong kaibigan, kumpare ko. Sabi, pastor, kumusta? Sabi ko, ito pastor, paalis na rin kami dito sa bahay na to. Marunong ka bang mag-drive? Ay, kung mag-aaral pa lang. Mag-aaral ka kasi kukuha akong L300. Ang daming pabor sa akin. At yung mga kapatiran dito, sabi ko nga, Lord, pinagpe-pray ko, yung pinaka-special sa akin, yung dalawang tao. Diba? Itinuring ko talaga ang kapatid at tinuring ako ng kapatid nung napalipat kami rito. Talaga naman naramdaman mo yung isang pagmamahal bilang kapatid sa Panginoon. At ako po yung nagpapasalamat sa dalawang pamilya na ito.
na kung saan hindi, sabi ko, Lord, pinagpepre ko na nawa, makaano, ayun nga po, ubo na nga ang desisyon ko na time, pagbalik ko, papaalam na. Yun ang buo ng desisyon ko. Kasi gusto ko na po gusto ko na pong matutukan yung gawain at magampanan ko naman bilang Yun po, sabi nga rito, kung tayo daw po ay nag-iibigan, makikilala na tayo mga alagad ni Kristo. Yun po ba? Na kung tayo nagmamahalan bilang magkakapatid sa pananampalataya, kasi napakahalaga po yun, di po ba? Na kung saan bilang anak ng Diyos, bilang Kristiyano, nakakilala sa Panginoon, ay dapat yung pag-ibig mo, kapatid mo sa Panginoon. Kapatid na may pag-care ka, na kung saan, kapatid, kumusta ka na? Kumusta ka na kapatid? Pag-pray natin, na gano'n. At, yun, anong dapat maging ng mga dapat maging karakter, ang karakter na pag-uugali ng isang Kristiyano, introduction, Brother P. Yung panimula, ano ba yun? Sabi rito, the continue in Christ's word. Sabi nga sa John chapter 8, verse 31. John chapter 8, verse 31. Yun. Yung sabi po rito. Sinabi nga ni Jesus sa mga Hudyong yaon na nagsisimpalataya sa Kanya, kung kayo'y magsisampalataya sa Kanya, kung kayo'y magsisipalataya at mananatili sa aking salita, kung magkagayoy, tunay nga kayong mga alagad ko. Yun po, bilang mga alagad, sabi nga rito, patuloy silang namumuhay sa salita ni Kristo. Tayo bilang mga Kristiyano, sa bawat pag-atin po natin sa gawain, dapat mayroon po tayong desire. Ano na naman kaya ang matututunan ko? Ano na naman kaya ang ituturo ng Diyos sa akin para ako lumago? Dapat yung mga Kristiyano mayroong hangarin na lumago, ma-equip spiritually. Kasi kapatid, tinawag tayo ng Panginoon, pinili ka ng Panginoon sa bunto ng karamihan, hindi para butasin lamang yung upo na yan. Kasi sabi nga ng Panginoon, kayo'y mga alagad ko. Ano bang ginagawa ng mga alagad? Nagbabahagi ng salita ng Panginoon. Sabi nga rito, kung sa'yo'y mananatili ang aking salita, kung magkagayoy, tunay nga kayong mga alagad ko. Number 1. Mahina na talaga. Madyunda na talaga. Maliliit kasi itong ko eh. Ito na lang. They hear His word seriously. Taos pusong nakikinig sa kanyang salita. Dapat pag tayo nasa gawain, dapat bukas sa puso natin. Sabihin mo nga sa katabi mo, kapatid, huwag mo akong istorbohin. Huwag mo akong... Kasi gusto kong matuto ng salita ng Panginoon. Na kailangan, mayroon kang taos-pusong pakikinig ng kanyang mga salita. Amen? Na kung saan, yun ang desire ng puso mo. Na kung saan, pumunta ka rito para matuto, para madagdagan yung ating kaalaman, para lumago sa pananampalataya. Una, taos-pusong nakikinig ng salita ng Diyos. Continue in Christ's word. Na kailangan yung kanyang mga salita ay lagi nating pakanasain. Mayroon tayong pananabik, mayroon tayong pagnanasa, mayroon tayong kasabikan sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Pangalawa, Brother Tope, they heed His word constantly. Patuloy na sinusunod ang kanyang salita. Kapag sinunod natin kapag nakinig tayo ng salita ng Panginoon, kung anong inuutos ng salita ng Panginoon, di ba sinasabi nga sa atin, ano bang magiging karakter ng pag-uugali ng isang Kristiyano? Mahalin mo yung kapwa. Dapat mahal mo yung mga taong mga hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Kasi gusto rin mo silang at gusto ng Diyos na sila'y maligtas. Hindi ka tinawag ng Panginoon, mamahalin mo lamang yung mahal mo, yung nagmamahal sa iyo. Hindi ka tinawag ng Panginoon, mamahalin mo lamang yung nagbibigay sa iyo. Hindi ka tinawag ng Panginoon kasi binibigyan ako at mabait tong kapitbahay ko. Di po ba? Kailangan mahalin mo rin yung mga taong walang pagkakilala sa Panginoon. Kasi sabi nga nito, patuloy na sinusunod ang kanyang mga salita. Di po ba? Anong inutos sa atin ng Panginoon? Go and make disciple. Humayo kayo. Turuan mo silang sumunod sa lahat ng aking pinag-uutos. Bilang mga mananampalataya, hindi man po tayo inutos na humayo, kundi kung saan ka man naroon, kung saan ka man nagtatrabaho, kung saan ka man nakatira, kung saan ka man naroon, dapat nagliliwanag at naandun yung pagpupursigi mo
na magliwanag. Sa bawat pananalita mo, hindi ka man nag-testify, hindi ka man magsabi, kapatid, kundi makikita sa bawat pamumuhay mo na talagang totoong binago ka at totoong talagang alagad ka ni Kristo na kailangan makita sa buhay mo yung pag-ibig ng Diyos. Hindi yung pag-ibig na may hangarin kang hindi maganda. Amen? Bilang isang mga anak ng Diyos, bilang mga Kristiyano, dapat mayroon tayo pong desire na sundin ang ipinag-uutos ng Diyos. Amen? Napakahalaga po yan bilang Kristiyano, bilang mga mananampalataya, kasi kapag umiibig ka, sabi po sa text natin, kapag daw tayo nagmamahal, mapapatunayang tayo'y mga alagad ni Kristo. Kagaya nga po ng sinabi ko, hindi ka man magsalita sa kilos at gawa mo at makikita sa pamumuhay ng iyong sambahayan na talagang ang sambahayan na ito ay talagang nananatili o talagang ang pag-ibig ni Kristo ay siyang isinasa pamumuhay. Di po ba? Mahirap po yun, bilang makikinig tayo ng isang, kagaya ng sinabi ni Sister Myra kanina, kailangan, Sister, sis, takpan yung ating kabilang tainga para hindi lumusot. Di po ba? Totoo po yun. Bless na bless tayo. Ang ganda ng preach ni Pastor, ang gandang ng mensahe ni Pastor, kung hindi naman natin isinasa pamumuhay, useless po yun. Kailangan kung anong napakinggan po natin, kung anong nabasa natin salita ng Panginoon. Hindi po kami ang nag-aano ni Pastor Este, hindi po kami kundi ang Diyos po nag-utos sa atin, ang nagsasabi po sa atin, nagkukuman na kailangan sundin natin ang kanyang kalooban, sundin natin ang kanyang mga salita. Hindi po ba? Kaya nga nung sabi ko, kaya ako po'y natutuwa kasi yung napuntahan po namin bahay ngayon, sabi ko, Lord, marami, kumbaga dito kami magliliwanag kasi walang church. Alam niyo po, nung kahapon sinimulan ko na, nag-worship ako, patugtog na worship. Na kumbaga kumbaga iba sa pandinig nila. Natutuwa na ako kibiyanan kasi nagalit kay si Sister Jen. Sabi, bakit kilala mo tong manugang ko? Di ba nagalit sa si biyanan ko kasi, bakit kilala mo to? Sabi ko, Nay, kapatiran ko yan. Huwag kayong mag-isip ng masama. Okay? Kasi kasama si Alma, Sister Jen, si Pastor Este. Sabi ko, huwag kayong mag-isip ng masama kasi kapatiran yan. Kaya po yun. At gusto ko rin po kasi kasi yung hipag ko, huli na. Yung kanyang buong sambayan. Kasi wala na silang kawala eh. Kasi pag umaga, tulog talaga sila. Ay ngayon, sabi niya, yan naman ang kuya ang pangarap ko na maka-attend na. Kasi nandun sila sa taas, nasa baba lang church. Wala na, no choice na. Kasi yun naman ang pinagpe-pray pala nilang magkasama at hindi pa po sila mag-asawa. Magkasama pa lang po sila. Kaya napakasarap po na kung saan. Maraming mga kapitbahay namin doon na kung saan, nais ko po, Lord, maakay. Yun po, kasi nung nakuha po namin yung bahay na yun, Lord, tulungan niyo po ako na magliwanag kami. Makita ang pag-ibig dito upang ang mga kapitbahay na to maakay. Lalo tigit yung biyanang ko na kung saan. Sabi nga nun, talaga naman, solid, sagrado. Yun nga, kailangan kapag tayo, taos puso yung ating pakikinig ng salita ng Panginoon na kung saan, hindi po sa bibig, kailangan sa puso po natin. Kasi pag sa puso, di ba, may pag-ibig, may share mo. At patuloy na sinusunod ang kanyang mga salita. Na kung saan, napakinggan mo na, ano bang napakinggan mo? Obey. Obey sa kanya. Sundin mo kung ano yung sinuutos ng Panginoon. Di po ba? Pangatlo, Brother Tope. Yun. Tapat na isinasabuhay ang kanyang mga salita. Kailangan napakinggan mo, sinusunod mo ang kanyang mga salita, kailangan nakikita sa buhay mo. Diba ba? Sa bawat pananalita natin, kung saan, hindi man tayo magsabi na ako'y lingkod. Alam mo, kapatid, ako'y Kristiyano. Hindi po, hindi na kailangan. Kailangan makita na sa ating pamumuhay, kilos at gawa. Kailangan makita na talagang totoong Kristiyano ka, na makikita unang-una sa sambahayan. Kung paano ba isinasapamuhay ang salita ng Panginoon, kung paano ba isinasapamuhay ang kalooban ng Panginoon. Kasi hindi man tayo magsalita, makikita po sa ating sambahayan. Diba? Kung paano nagtuturingan, kung paano ikitungo ng magulang sa mga anak. At yun nga po, hindi lang po talaga yung napasama yung mga anak ko kasi talaga po ang daming kalat po sa bahay namin. Kalat po kaya hindi muna nakapagsimba. Yun, kumbaga yun nga, continue sa salita ng Panginoon,
Taos puso, dapat pagpunta sa church, makikinig ako ng salita ng Panginoon. Patuloy na sinusunod ang kanyang mga salita, sinusunod ang kalooban niya, at sinusunod na kailangan isinasapamuhay. Hindi po yung salita ka ng salita, taliwas man sa sinasabi mo, yung nakikita sa buhay ng bawat isa. Right? Tama po. Talagang genuine ka, kung talagang totoo yung relasyon mo sa Diyos, hindi ka man magsalita, talagang sasabihin nyo, gusto ko nang sumama dyan sa inyong dinadaluhang gawain. Di po ba? Yun po yung una, kailangan continue sa pakikinig ng salita ni Kristo na kung saan bilang mga mananampalataya. Pangalawa, Brother Tupi, correctly bear the right fruit. Tamang bunga ng kanilang pagsubok. John 15, verse 1 and 8. Sabi po rito. John 15, verse 1 to 8. Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang magsasaka. Ang bawat sanga na sa akin ay hindi nabubunga ay inaalis niya at ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya upang lalong magbunga. Kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na sa inyo'y aking sinalita. Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. Gaya ng sanga na di makapagbunga sa kanyang sarili, maliban na nakakabit sa puno. Gayon din naman kayo, maliban na kayo'y manatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo hiwalay sa akin, wala tayong magagawa. 6, kung ang sino man ay hindi na manatili sa akin, ay siya'y matatapong katulad ng sanga at matutuyo at mga titipunin ang mga inihagis sa apoy, mga susunog. Kung magkagayoy, magsipanatili kayo sa akin ang mga salita ko'y magsipanatili sa inyo, ay hingin ninyo ang anumang hingin ninyong maibigan, gagawin sa inyo. Sa ganito'y lumuluwalhati ang aking ama na kayo'y nagsisipagbunga ng marami sa kayo'y magiging mga alagad ko. Yun nga po, sabi rito, tamang bunga na kung saan, kapag tayo hiwalay sa Diyos, wala naman talaga tayong magagawa. Di po ba? Kahit gaano ka pa kagaling magsalita, sabi sa 1 Corinthians 13, kahit gaano ka pa magaling ka magsalita, kung wala ka namang pag-ibig, para ka lamang daw pong batingaw. Kahit may pananampalataya, kaya mong mapalipat yung mundok, kung wala ka namang pag-ibig, wala rin yan. Ialay mo man ang buhay mo, para sunugin. Kung wala ka namang pag-ibig, useless din po yan. Na kung saan, sabi nga, kung dapat kumplito ang ating, sabi rito, datapot ngayon, nananatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, ang pag-asa, at ang pag-ibig. Ngunit, ang pinakadakila ay ang pag-ibig. Di po ba? Kailangan kompleto, hindi lamang na kung saan, bilang mga mananampalataya, dapat may pag-ibig po tayo. Sabi nga po rito, na kung saan, John 15, totoo naman po talaga, wala tayong magagawa kahit gaano ka pa magsir, kahit gaano ka pa kagaling magbahagi ng salita ng Panginoon. Kung wala kang pagmamahal at gusto mo lang maipakita yung galing mo, wala po yun. Kung may pag-ibig ka, magbabahagi ka ng salita ng Panginoon kasi ang Diyos ang kikilos sa buhay niya. Amen? Hindi po ikaw, wala tayong karapatan, wala po tayong kapangyarihan para baguhin yung isang tao, kundi ang Diyos lamang ay may kakayahan, baguhin. Ang tamang gawin lang natin, may pag-ibig, may pagmamahal ka sa taong yun, kaya binabahaginan mo ang salita ng Panginoon kasi ayaw mo siyang mapahamak. Gawin po natin ng tao sa puso po natin. Hindi yung gagawin ko to kasi may makukuha ako. Gagawin ko to kasi gusto kong makilala ko. No, sa palagay po natin. Kalugod-lugod kayo sa Panginoon. Di po ba? Hindi. Bilang mga mananampalataya, di po ba, na kailangan magpakababa po tayo. Si Jesus Christ nga nagpakababa, di po ba? Hinugasan niya ang paa ng kanyang mga alagad. Di po ba? Hindi naman sinasabing tayo maghugas ng paa ng ating mga kapatid, kundi magpakababa po tayo kung paano ikaw at ako, kung paano inabot ni Jesus Christ ang kanyang mga alagad, ganon din po tayo. Hanggat tayo po'y nabubuhay sa mundong ito, abutin po natin yung taong gustong abutin ng Diyos sa pamamagitan ng buhay natin.
ng may pag-ibig. Di po ba? Kasi kapag wala po tayong di po ba, sabi nga rito, yon, ang bawat sanga na sa akin na hindi nagbubunga, inaalis niya. At ang bawat sanga, kumbaga, kaya hindi ka bumubunga kasi mayroon pa tayong mga fried chicken. May mga fried. Di ba sabi nga nito, sabi nga sa verse 2, ang bawat sanga na sa akin na hindi namubunga ay inaalisan, nililinis. Sa ibang translation, nililinis. Di ba? At yung bawat sangang namumunga ay nililinis ng Diyos kasi para lalong mamunga. Tayo po, birong mga kaya ang maraming mga translation kasi rito na ang chapter 2 po kasi kung saan mayroon pa tayong tutusin natin. Hindi pa po tayo perfecto. Mayroon pang mga itinutuwid tayo sa ating buhay. Tama? Mayroon pang mga ikinukurik. Kaya hindi tayo makapumunga kasi ma-pride po tayo. Mayroon pa tayong pagmamataas. Di po ba? Yung, kumbaga, kung gusto mo lang, yung gusto mo lang siran, yung gusto mo, pinipili mo kasi, alam ko alam ko to na gata. Hindi po. Bilang mga Kristiyano, wala po pa tayo pinipili. Di po ba? Kaya nga bumaba dito si Jesus Christ para saan po? Sa mga makasalanan, hindi para sa mga matuwid. Di po ba? Tamang bunga, na dapat mayroon tayong tamang bunga, mayroon tayong tamang relasyon sa Diyos. Kasi kapag hiwalay tayo sa Panginoong Hesus, kapag hindi tayo nakakapit sa ating Panginoong Hesus, kung maghahayo ka nga, hindi ka nagpe-pray, hindi kaya ko to. Wala po tayong magagawa. Sabi nga, kung kayo'y hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Di po ba? Kung kayo'y magsisipanatili sa akin at ang salita ko'y magsisipanatili sa inyo, hingin ninyo ang anumang inyong maibigan at gagawin sa inyo. Di po ba? Kung ang salita ng Panginoon ay patuloy na nasa ating puso't isipan, kung tayo taos pusong nananalig at nananampalataya sa Panginoon, ano man daw po ang ating hingin, ay pagkakaloob sa atin ng ating Ama sa langit. Po ba? Na kung saan, kailangan, Lord, hinihiling ko po na gusto ko pong makapagbahagi ng salita ng Panginoon. Hindi po yung, Lord, gusto ko po ng ganto. Yung hingi ka ng hingi, gusto mo laging pabor sa'yo. Ang dapat hingi, alam mo niyo po na kailangan, ang pinakadabis na hingi natin sa Panginoon, Lord, bigyan niyo po ako ng lakas ng loob, tapang, para maibahagi ng salita ng Panginoon. Hindi po yung gusto ko, Lord, ng ganito, gusto ko ng ganito, puro pabor sa atin eh. Di po ba? Pabor sa atin, gusto ko na hindi nga yan ang gusto ng Panginoon. Yung mga bagay na yan ay bonus na lang. Kundi ang kailangan mo ipag-pray, Lord, gusto ko mong magpagamit sa inyo. Kasi kagaya nga na sinabi natin na hindi ka tinawag, hindi ka pinili ng Panginoon para ikaw lamang ay maupo diyan. Kung tinawag ka ng Panginoon, may purpose ang bawat isa sa atin. Kasi panahon na para tayo mag-agat. Kaya nga hindi po tayo maswerte, mapalad po tayo. Kasi ang pumili po sa atin ay Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga hari. Di po ba? Yung ibang tao dyan, mapalad pag tinawag ng pag nakasandal na sa mga matataas na opisyalis. Subalit tayo, mapalad kasi Diyos ang tumawag sa atin. Kaya katinawag para ibahagi ang kanyang kabutihan at para malaman ng mga tao na mahal sila ng Diyos at upang sila'y maligtas at hindi mapahamak. Amen. Yun, na kung saan, kailangan po tayong magbunga. Kailangan po tayo nakakapagsira po ba tayo ng salita ng Panginoon? Kaya nga, series po ba, di ba tayo? Discipleship. Tinuturuan tayo kung paano magbahagi ng salita ng Panginoon. Tinuturuan, alam mo yung paano ka manalangin. Alam mo yung magbahagi ng salita ng Panginoon. Paano patanggapin yung tao sa pangalan ng Panginoong Hesus? Paano po kung hindi tayo marunong? Kung paano po hindi natin alam? Kung paano po kagaya nga sa bandang taas, hindi tayo sa puso natin ang pakikinig ng salita ng Panginoon. Hindi natin sinusunod ang kanyang mga salita. Hindi natin sinasapamuhay. Paano tayo matututo? Kapatid, paano hindi, kagaya pong sinabi ko, hindi po tayo pari-parehas ng probinsya. Tama? Hindi po tayo pari-parehas ng ating probinsya. Paano kung mapunta po tayo at umuwi sa bawat probinsya natin? Mayroong dapat ipanalangin, mayroong dapat ipag-pray, mayroong dapat na siran para sila ay maligtas. Paano kung hindi tayo marunong? Matagal ka ng Kristiyano, pero hindi pa po tayo. Kailangan napakanasain po natin, desire sa puso natin, na maging kagamit-gamit po tayo. Right? Tama po?
na kung saan napakinggan natin yung salita ng Panginoon, sinunod at isinapamuhay para tayo'y mamunga. Kasi kapag hiwalay tayo sa Diyos, wala po tayong magagawa. Yun. Una, Brother Tope, yun na. They are connected, command, wholeheartedly. Buong pusong sinusunod ang utos ni Kristo. Kailangan, kumbaga, walang pag-aalinlangan. Gagawin ko to kasi mahal ko ang Panginoon. Gagawin ko to kasi minahal ako ng Diyos. Kailangan buong puso na pagsunod sa ating Panginoon. Matibay ang koneksyon at pagtitiwala kay Kristo bilang puno. Sabi nga sa 1-5, ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang magsasaka. At ang bawat sanga na sa akin ay hindi nagbubunga ay inaalis niya. At ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya upang lalong magbunga. Kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita, sa inyo'y aking sinalita. Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. Gaya ng sanga na di makapagbunga sa kanyang sarili, maliban na nakakabit sa puno. Gayon din naman, kayo'y maliban na kayo'y manatili sa akin. Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nanatili sa akin at sa kanya isang nagbubunga ng marami. Yun po. Na kung saan, sabi nga po, magsipanatili tayo kay Kristo. Bilang mga mananampalataya na, hindi na po tayo dapat yung pabago-bagong isip. Hindi po tayo dapat, susundin ko pa ang Lord? Susundin ko pa ang Diyos? Kapag dumating na mga pagsubok, kapag dumating na mga trial sa ating buhay, hello, mga kapatid, nakagawa ba natin na ibahagi ang salita ng Panginoon? Nasusunod ba natin ang kalooban ng Panginoon? Di po ba? Kagaya ni Apostol Pablo, si Apostol Pablo po, nung nasa lumang buhay pa siya, di ba, committed siya sa kanyang religion. Di ba? Ang kanyang pagka-committed, kapag may nalaman siyang laban sa kanyang religion, ay anong ginagawa po niya? Pinapapatay. Kasi gano'n siya ka-committed sa religion niya. Subalit nung siya'y tinawag ng Panginoong Hesus, naging committed siya. Nung nasa lumang buhay siya, handa siyang pumatay, handa siyang ipakulong ang mga Kristiyano. Subalit nung nakay Kristo siya, handa siyang mamatay alang-alang kay Kristo. Ay mga Kristiyano ngayon, kapag mainit, hindi nahahayo. Mainit eh. Mainit. Kapag umulan, ay, saka na. Pero hindi po ang YJCMC Kalamba, mabuhay, Lakeside, hindi po yun. Kundi karamihan mga Kristiyano ngayon, na kung saan, hindi makapagayag na. Kasi, umuulan eh. Walang sasakyan. Di ba, kung titingnan nga natin si Jesus Christ, di ba, gaano kalayo ang mga nilalakad ni Jesus Christ para maghayag ng salita ng Panginoon. Sa ngayon, mag-church, minsan, ay, walang sasakyan, walang sundo, walang service. Di ba? Mapalad po tayo ngayon kasi may mga sasakyan na po tayo, hindi na po tayo maglalakad. Pero nung ako'y naghanap talaga ng bahay po, hindi ko alintana talagang nilakad ko, ba't nilakad ko, para akong nilakad ko po yun. Nilalakad ko, bawat talagang, inaano ko. Kaya mapalad na po ang mga anak ng Diyos ngayon kasi may mga sasakyan na po tayo, hindi na po masasabing wala tayong sasakyan. Di ba? Si Jesus, ang mga alagad noon, maglalakad ng pagkalayo-layo para lamang magbahagi ng salita ng Panginoon at hindi pa simentado noon. Puro kabuk pa. Di ba? Puro damo. Wala pang electric pa noon. Minsan magkakatipon sila saan? Sa damuhan. Sa damuhan para maibahagi ng salita ng Panginoon. Kaya lang, sa panahon natin ngayon, kumbaga mapalad na po tayo kasi kompleto na po tayo. Hindi lamang po ito sa mga matatanda, hindi lamang po ito sa mga may edad na, kundi sa bawat kabataan, na kung saan ka man nag-aaral, kung saan ka man naroon, kung saan ka nagtatrabaho, kailangan ang salita ng Panginoon ay makita sa buhay mo. Amen? Yun. Yung pagiging konektado mo kay Kristo ay makikita at hindi si Kristi ang hindi ka kay Kristi nakakunik, kundi kay Kristo. Amen. Hindi Kristo lang sabungan, kundi the only one, Jesus Christ lamang. Amen. Amen. Napakahalaga po sa isang
Kristiyano at may gampanin ka, hindi ka lamang yung papitik-pitik bilang isang Kristiyano, hindi ka Kristiyano pabanjing-banjing, hindi mo at walang nakakaalam. Sabi nga sa Santiago, walang nakakaalam na bukas o mamaya. Kung buhay pa, mga mahal sa buhay mo, na namumuhay sa kasalanan, kung buhay pa, mga kapitbahay mo, na namumuhay sa kasalanan, naandong ka, subalit hindi mo nagagawa ang gampanin mo bilang lingkod ng Panginoon. Kapatid, di po ba? Sabi nga sa Ezekiel chapter 3 verse 18, kapatid, kapag hindi mo binalaan, kapag hindi mo pinagsabihan, pinaalalahanan, asawa mo, mga anak mo, mga kapitbahay mo, na magbago, lumapit sa Diyos. Kapag namatay, kagaya nga na sinabi ko, hindi mo alam kung kinabukasan o mamaya, buhay pa yan. Kasi hahanapin na po sa ating kamay ang kanyang dugo. Ezekiel chapter 3 verse 18. Subalit kapag pinaalalahanan po natin sila at nagpatuloy pa rin sa kanilang pagkakasala, wala na po tayong pananagutan. Amen. Yan, napakahalaga po at kala po natin, tayo mga Kristiyano lang, pagdating, bless na bless ako, pagdating sa bahay, wala na. Tuwing linggo lang, buong isang linggo, ano pong nagagawa natin? Ang ating po bang mga salita ay nagiging pagpapala sa mga tao? May pag-ibig po ba? Amen. Yon, pangalawa, Brother Tupi, continually cleansed by Christ. Patuloy na nililinis at pinapaging banal ni Kristo. Sabi po sa chapter 2, ang bawat sanga na hindi namumunga at ang bawat sanga na namumunga ay patuloy na lilinis at patuloy na para makapamunga. Na kung saan, yung ano po, na kung saan, ang hangarin natin, Lord, tulungan niyo po ako, gabayan niyo po ako. Pag-pray mo, Lord, na magawa ko, Panginoon. Gusto ko, Panginoon, makapagbahagi ng salita ng Panginoon. Ano bang bunga ng Holy Spirit? Galatian, pag-ibig, katiyagaan, kahinahunan, pagpipigil sa sarili. O ba? Na kung saan, kailangan may pag-ibig ka sa taong ito. Kailangan pagtiyagaan mo siya. Kailangan mayroong ka kahinahunan at mayroong kang pagpipigil sa sarili. Amen. Sabi po nga sa 1 John chapter 4, sabi po sa 1 John chapter 4, kung paano maging 1 John chapter 4. Yan, sabi po rito, verse 7. Mga minamahal, mga kaibigan kayo sa isa't isa, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay bawat at sa bawat umiibig ay ipinanganak ng Diyos at nangakikilala sa Diyos. Pagdating po sa 19, tayo'y nagsisiibig sapagkat siya'y unang umibig sa atin. Ito po, kung sinasabi ni naman, ako'y umiibig sa Diyos at napuput sa kanyang kapatid, ay sinungaling. Sapagkat ang hindi umiibig sa kanyang kapatid na kanyang nakikita, ay paanong maiibig niya ang Diyos na hindi naman niya nakikita? Paano mo masasabing mahal mo ang Diyos ay yung kapatid mo, hindi mo maibig-ibig na makasalanan, paano mo masasabing ang Diyos? Ang Diyos ay ang kapatid mo na nakikita mo, paano mo masasabing maiibig mo yan na hindi mo nababagi ng salita ng Panginoon na nakikita mo, ang Diyos na hindi mo nakikita. Kaya sabi po rito, ay sinungaling tayo. Napuput sa kanyang kapatid ay sinungaling. Galit ka sa kapatid mo kasi ganito, may ginawa sa iyong masama. Paano masabing mahal mo ang Diyos ay yung kapatid mo nga na nakikita mo, hindi mo maibig-ibig. Hello, mga kapatid. Amen. Amen. Bilang mga manampalataya, yung konsampo, bilang mga Kristiyano, na konsampo rito, sabi nga sa sa 1 Corinthians chapter, babasahin ko na lang po, pakinggan nyo na lang. Sabi po rito sa 2, sabi po rito, at kung magkakaroon kayo ng kaloob na panghula at kaalaman kung lahat ng mga hiwaga, ito po yung sinasabi ko, lahat ng bagay na ito. Pagdating sa 5, hindi nag-uugaling, ito po yung pag-uugali ng isang Kristiyano, hindi nag-uugaling mahalay, hindi hinahanap ang kanyang sarili, hindi nayayamot, hindi inaalimura ang masarama. 13, datapwat ngayoy manatili ang tatlong ito. Yun nga po yun, yung pag-ibig. Yung sa ibang translation, hindi ang isang Kristiyano hindi magagalitin,
hindi magaspang ang kanyang pag-uugali, kundi mayroong kahinahunan. Yon. Ano po? Patuloy na nililinis at pinapaging banal ni Kristo. Tingnan mo nga po ang kapatid natin kung banal na. Tingnan natin kung banal na. Pangatlo, Brother Tupi. They completely feeling at home in Christ. Sabi sa 8, John 15:8, sabi po rito. 15:8. Sabi rito, kung kayo magsipanatili sa akin, ang mga salita ko ay magsipanatili sa inyo, ay hingin ninyo ang inumang ibigin ninyo at gagawin sa inyo. At sa ganitong maluluwalhati ang Ama. Yun nga po, na kung saan buong puso silang nananatili sa piling ni Kristo. Tayo, bilang mga mananampalataya, dapat lagi po tayong nakakunik sa ating Panginoon Sus. Lagi po tayong nakakunik na kung saan, sabi nga na ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Walang sinabi puro ng Panginoong Sus na sabi, isa ako sa daan para papunta sa langit. Wala po. The only one. Ako ang daan. Na kung saan, kailangan maunawaan ng tao, kasi maraming tao ngayon ang maraming dinadaanan. Sino ang magpapaliwanag sa kanila? Ikaw at ako. Para maunawaan nila na isa lamang ang daan. The only Jesus Christ. Amen? Yun nga po, napakahalaga bilang mga manampalataya, buong puso silang nananatili sa piling ni Kristo. Ako naman po naniniwala, kapag tayo po ay nakakristo, at ako po ay naniniwala, tayo po ay nakakristo. Kasi bakit? Hindi kayo pupunta rito kung hindi nyo mahal ang Diyos. Right? Tama? Hindi kayo pupunta rito, hindi nyo mas pinili na pumunta ng mall. Di po ba? Alam nyo po, kahit saan ka pa pumunta ng mga sikat na mga mall o sikat na mga puntahan, hindi mo makikita ang kapayapaan. Hindi mo makikita, hindi mo makakamtan ang kagalakan. Hindi mo makikita o mararamdaman ang kapanatagan, kundi saan lamang? Sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Yun. They correctly bear the right fruit. Tamang bunga ng mga mananampalataya. Pangatlo, Brother Tupe. They completely love one another. Sabi po nga sa 34 ng ating text, isang bagong utos ang sa inyo ibinibigay ko, na kayo'y mga kaibigan sa isa't isa, na kung paanong inibig ko kayo, ay mga kaibigan naman kayo sa isa't isa. Sa ganito'y mga kikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad, kung magkagayoy, mag-ibigan kayo sa isa. Kung makikita po na nagmamahalan, nagkakaisa, sabi nga po rito, isang bagong utos na binibigay ko sa inyo, mag-ibigan po tayo. Kasi, bakit? Yun nga po, alam niyo po, tayong tinitingnan ng mga tao, di po ba? Isa ka lang magkamali sa mga tao. O, yan ba niya simba ng simba? Yan ba niya mga Kristiyano? Di po? Bilang mga Kristiyano at bilang mga anak ng Diyos, dapat po tayo maging maingat, lalo tigit po ang mga nakapaligid sa atin, ang mga unbeliever. Maingat tayo sa kilos at pananalita. Po ba? Kasi, tinitingnan tayo. Na kung saan, kapag natili tayo sa kanyang pag-ibig, ay makikilala na tayo'y talagang mga alagad na Kristo. Ay kung, sabi nga sa Galatian, kung tayo ay magkakagatan, mauubos tayo. Sabi po sa Galatian, di po ba? Kung tayo ay mga magkakagatan, mauubos tayo. Amen. Napakahirap po mga manampalataya na kailangan magkaisa sa puso't diwa sa pag-ibig ni Kristo. Di po ba? Kasi kapag may pag-ibig, magagawa natin ang lahat ng bagay. Di ba? Magagawa natin ang lahat ng bagay na pinag-uutos sa atin ng Panginoon Sus. Kasi may pag-ibig tayo. Gagawin natin ito ng bukal sa ating puso at isipan. Hindi ko ito gagawin kasi alam ko pagpapalain ako ng Panginoon. Magbibigay ako kasi pagpapalain, alam ko ibabalik ito ng Panginoon sa akin. Hindi, kaya ka nagbibigay kasi mahal mo ang Diyos. Hindi ka na naghahantay ng kapalit. Di po ba? Kasi magbibigay ka. Ibinigay mo yung sarili mo sa Panginoon. Minsan, nag-aalinlangan pa tayo. Lord, ibibigay mo kaya? Aminin po natin minsan may mga pag-aalinlangan tayo pag hindi natin nakakamtan kaagad-agad yung ating hinihingi sa Panginoon.
Amen. Yun nga po, sabi, magsipanatili tayo. Completely love one another. Una, Brother Tepe. Yun. They follow Christ's command wholeheartedly. Buong pusong sinusunod ang utos ni Kristo. Yun. Na bilang mga mananampalataya, kailangan buong puso nating ng pagsunod, walang pag-aalinlangan, walang pagdududa. Kailangan bukal sa puso mo ang pagsunod mo kay Kristo. Di po ba? Ang gagawin lang naman natin, ibahagi ang salita ng Panginoon. Si Jesus Christ nga, ipinako sa krus ng Kalbaryo. Alam niyo po, habang siya'y hinahampas, habang siya'y pinapako sa krus ng Kalbaryo, ikaw at ako ang kanyang iniisip. Kasi bakit? Ayaw kong mapahamak yung aking mga anak. Di po ba? Habang siya hinahampas, habang siya pinapako. Na kailangan lang naman, hindi naman tayo parurusahan, hindi naman tayo pahihirapan pa. Ang magbahagi lang ng salita ng Panginoong hinihingi. Sundin lang natin ang kanyang kalooban. Sa bawat pananalita mo, magiging pagbati. Yung isang pagbati lamang, kapatid, good morning. Isang mapagpalang umaga, kapatid, di po ba? Isang panibagong mapapakinggan yun ng taong hindi mananampalataya. Tama? Di po ba? Bilang mga Kristiyano, sa bawat pagbati mo, kapatid, isang mapagpalang umaga. Nga po, nung paghanap ko ng bahay, kapatid, isang mapagpalang umaga, mayroon po ba kayong alam na paupan? Di po ba napakagandang approach ng gano'n na yung bilang isang Kristiyano, mayroon kang approachable na galing sa Panginoon. Na kung saan, hindi yung, Brad, kumusta ka na? Parang walang pagkaiba. Kristiyano ka nga, pero walang pinakaiba. Kailangan, may pagkakaiba. Isang mapagpalang umaga, kapatid. Na kung saan, hindi mo man sinasabi na, sinusunod ko, yun sinasabi. Hindi po, kundi binabago tayo ng Panginoon. Kumbaga, ang puso natin may pagmamahal na. Kailangan, yung puso mo ay punong-puno ng pag-ibig. Sikapin natin, ipag-pray natin, lagi na, Lord, puspusin niyo po ko ng pag-ibig upang magampanang. Yun, sabi nga, na buong pusong sinusunod ang mga utos ni Kristo. Kasi pag sumunod naman tayo, wala naman mawawala sa atin. Di po ba? Kapag sumunod tayo sa Panginoon, anumang pangangailangan mo, alam na ng Diyos yan eh. Hindi mo na kailangan alalahanin pa. Kapag sinunod mo ang kalooban ng Panginoon, ang Diyos nang bahala sa inyo. Diba? Alam niyo po, minsan kasi ako po bilang nanay, tatay, kapag pumupunta po ako sa isang lugar na hindi ko kasama ang mga anak ko, kaya pumapasok sa iyo yung sabing, kailangan mas mahal mo ang Diyos sa mga mga mahal sa buhay mo. Na kung saan, gagawin mo to dahil mahal mo ang Diyos. Huwag mo nang alalahanin yung mga mahal sa buhay mo. Kagaya ng mga testimony ni brother, na kung saan, yung pagsisir ng salita ng Panginoon, alam ko nagagawa, Brad, yung sa bawat mga customer, yung sa bawat pananalita, kagaya ng mga testimony mo rito, Kasi kayo, mga driver, mga customer, marami kayong nakakasalamuha mga tao, mga kliyente. Napakahalaga po yun, na kung saan, hindi ka man magbahagi ng salita ng Panginoon sa bawat pananalita mo, na andun yung humbleness mo, na andun yung mapagpakumbabang puso. Tumingin tuloy si Sister Joby kay Brother Romel. Kasi alam nyo po, napatunayan ko po, kasi nung nag-helper pa ako dati ron sa tubigan, dadrive po ako sa isang kabataan. Pagpunta po sa bahay, kukuha ng galonay, kuha ng tubig. Tapos, pag nagsasalan sa kaming galon, lagi niyang inahagis. Sabi ko, parang hindi, kaya doon mo makikita pag hindi makikita na yung hindi Kristiyano. Kasi mayroon pong isang matanda, sabi ko, napakatanda na. Alam niyo pong sinabihan pa, ikaw kasi siya na nga may kasalanan, nasa tabi na yung matanda, masasagi niya, sinisi pa yung matanda. Kaya napakahalaga po, kaya makikita mo doon yung comparison mo yung mga Kristiyano sa hindi mga mananampalataya. Kasi makikita talaga yung humbleness. Kaya nga sabi ko, hindi malang nakikita ng amo ko, yung mga pagpapala na ginagamit sa akin. Alam niyo po, isang customer ang umalis sa amin, ang pumalit mahigit 30. Hindi malang na-appreciate yung
Salamat sa Panginoon kasi pinagpala tayo. May mga customer na dagdag. Alam niyo po anong sinasabi pa? Kulang pa nga yan eh. Sabi ko, ano kaya ka kung ano tong wala man lang sinasabing purihin ang Panginoon kasi gabi na kayo natapos. Wala man lang po ako marinig, kundi wala man lang eh. Wala lang. Kumain na kayo, wala lang. Sabi ko, ito po, sinasabi ko, Christian po sila. Hindi ko po sila hinuhusgan. Kundi, ikino-compare ko po yung totoong Kristiyano. Na kung saan, hirap ka na, wala man lang purihin ng Panginoon kasi pinagkalooban kayo ng kalakasan. Sabong maghapon, pag-iingat. Wala po kaming marinig nun. Alam niyo po, yung kumpare ko, pumasok din, sabi niya, Brad, pare, nakaka-discourage. Kasi sa init ng panahon, wala ka malang marinig na, silong-silong man lang kayo. Kasi napakait. Nung summer po, nakakalungkot po, Kristiyano siya. Ngunit, masyadong tutok siya sa pagkakita. Hindi po yun sa puso. Kaya sabi ko nga, ito po ang papaalam ko na papayaw ko sila na dapat pahalagan nyo yung trabahador. Pag-pray nyo, unang-una sa lahat, matutong mag-commit sa Panginoon. Maunawaan nila ang kaligtasan. Kasi nung umuwi po kasi yun, iwan ko na-testify ko na po to. Hindi po ako pumayag na hindi masiran yung batang inuwi ng probinsya. Sabi ko, Rol, halika. Sabi ko, tumanggap na ba to sa Panginoon? Tumanggap na niya yan. Pwede, pero sabi nung pwede pa naman niya i-repress ulit eh. Sabi ko, tanongin kita, direct to the point. Kapag namatay ka, saan ka pupunta? Sa langit, kasi malamig daw ron eh. Di, mali na po. Kaya doon ko po na kailangan. Kaya hindi po ako bumayag na umuwi yung batang yun. Sabi ko napakalaga na may relasyon ka sa Diyos at pananampalataya sa Panginoon Jesus. Kasi kagaya nga na sinabi sa Santiago, walang nakakaalam ng kinabukasan. Kaya doon ko makikita ng Kristiyano, hindi lahat ng Kristiyano ay sinusunod ang kalooban ng Diyos. Alam niyo po, nakakalungkot na kung saan. Yun nga, at kung lulubin ng Panginoon, ako yung kausapin ko po sila na pahalaga nila. Okay. Nadadala nila sa church. Kaya lang, pag pinagtatrabaho, kailangan lang ng mga kabataan, dapat pag-usapan nila kako. Ano bang dahilan? Bakit walang tumatagal na tao? Hanapin yung ugat para maisaayos. Kaya po yun ang nalulungkot ako na mayroon parang mga Kristiyanong ganun na sa bibig lang at wala sa puso. Amen? Yun nga po, nasabi nga rito, patuloy na nilinis kayo at pinapaging banal. Pangalawa. Letter B. They find a real family in each other care. Tinuturing ang isa't isa bilang tunay na pamilya. Yan po. Ang mga anak ng Diyos, mga Kristiyano, ay hindi itinuturing na iba, kundi kapatid sa pananampalataya. Yan. Find real family who care. Yung pagkalinga, yung pag-aalala mo sa kanya, kapatid, kumusta ka na? Tinuturing ang isa't isa bilang tunay na pamilya. Kapatid kay Kristo. Yon. Pangatlo, Brother Tupe, fellowship transparently. Magkaroon ng tapat at bukas na pakikisama. Fellowship, pakikisama, lamuha sa bawat isa. Kasi mahirap po yun, lalo tigit pag mababaw ka pa sa pananampalataya, dapat ang pakikisamahan mo, yung makikipellowship ka sa mga mananampalataya, pagbababaw ka pa sa faith. Kasi kapag mababaw ka pa, makikipag-fellowship ka dun sa hindi mananampalataya, patay tayo dyan. Imbis na sila ang madala mo sa paanan ng Panginoon, ikaw ang madadala. Ungaan yan, unga ka lang ng una. Kailangan makikipag-fellowship ka doon sa mga nakikita mong lalago ka. Aangat ang spiritual na pamumuhay mo, yung pagiging commitment mo sa Panginoon. Hindi yung makikipag-usap ka, may problema ka na nga, mayroon ka ng mga suliranin, doon ka palalapit. 20 araw-araw. 20 araw-araw. Dibidi. Ha?
Okay. Di pa ba, pag may problema, darating sa buhay ng mga Kristiyano, wala pong pinapangako ang Bible na magiging maayos ang buhay natin kapag naging Kristiyano ka na. Kasi bakit? Naghamon ka sa dati mong kakampi. Kasi mas sinunod mo yung maayos at mapapaayos yung buhay mo. Hindi ka titigilan ng kaaway mo. Gagamitin yung asawa mo, gagamitin yung anak mo, gagamitin yung kapitbahay mo para Para ma-discourage ka. Diba? Ngayon natin patunayan, simula nung sumunod ka sa Panginoon Jesus, hindi ka nawala ng problema. Diba? Sabi nga, kasi pag wala kang problema, baka ikaw na ang problema ng mundong ito. Ikaw na yung pakalat-kalat yan. Hayaan mong problema na mamroblema sa kanyang sarili. Ang kailangan mo lamang sumunod sa pinag-uutos ng Panginoon. Di ba? Ang Diyos na ang bahala ron. Look unto Jesus. Kay Kristo lamang tayo ito. Huwag tayong lingon ng lingon kung kanino. O nga. Bilang mga mananampalataya, kailangan po tayong magpatuloy sa takbuhin na ipinagkatiwala sa ating Panginoon. Na kung saan, kung ikaw ay makikipag-fellowship doon sa alam mong lalago ka. Halimbawa, may mga Bible study, attend po tayo. Hindi po yung wag na tayo. Minsan, pag Sunday, pag may Bible study, may labahin ako. Sunod na lang ako. Di ba? Minsan, labahin na lang ang nagiging katapat ng Panginoon Jesus. Labahin na lang. Di ba? Na nagligtas sa'yo. Pasensya na kapatid, sa sunod na lang ako. Hindi po. Kapag, sabi nga rito, mayroon tayong pusong hangarin sa bawat pagtitipon, fellowship, lalo tigit sa mga gawain ng Panginoon, dapat lagi tayong excited. Di po ba? Noong nasa lumang buhay tayo, si may birthday yan. Kung si may handaan. Sale sa SM. Di ba? Excited tayo nung nasa lumang buhay tayo. Lalo na ngayon, bilang mga Kristiyano, dapat excited na tayo sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Kung makikipag-fellowship ka, fellowship ng mga katatayan, mga men's fellowship, mga alagad ng Diyos, women's, kailangan yung mga mananampalataya at hindi po yung mga nagmamarites para imarites yung kapitbahay. Pag-usapan yung buhay na may buhay. Kundi ang pag-usapan yung buhay na may buhay, kundi pag-uusapan yung buhay na may buhay para sila ay maligtas. Hindi yung pag-uusapan yung problema ng kapitbahay, kundi pag-usapan yung kapitbahay kung paano madadala sa paanan ng Panginoon sa pamamagitan ng paghingi ng tulong sa ating Panginoon Jesus. Bilang mga mananampalataya. Yun po, nakita natin. Continue sa salita ng Panginoon. Yun. Lagi tayong may hangarin. Dapat lagi tayong sabik sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Ano na naman? Bawat Sunday, mayroong pagbabago sa atin. Di ba sa pag-aaral natin ng sekular, may mga step by step. Ganun din po sa pananampalataya. Dapat umaangat na tayo. Lumalago na tayo. Dati-rati, mahiyain tayo sa pagtatayo sa unahan. Subalit nung natuto, ayaw nang bitawan yung mic. Ganun po ang dapat ng mga mananampalataya. Kailangan desire mo na laging lumago sa pananampalataya. At lalo tigit, huwag tayong a-absent. Okay? Tama. Huwag po tayong mawawala sa gawain ng Panginoon. Yun na nakita natin. Continue sa salita ng kumbaga, laging manatili correctly para yung bunga natin ay manatili kapag tayo nakakabit sa ating Panginoon Jesus. They completely love one another. Dapat ganap nating minamahal ang isa't isa. Yun nga po sa 34, na kung tayo mag-iibagan daw, sa text natin, ay makikilalang alagad tayo ng Kristo. Ba? Kaya mo lang siya minamahal kasi nililibre ka niya. Minamahal mo siya kasi binibigyan kang kung ano na. Hindi po. Minamahal mo siya dahil kay Kristo. Mahal mo yung kapatid na ito. Challenge. Hamon. Tapos na tayo. Mga hamon. Learn and live God's Word daily. Isabuhay at pag-aralan ang salita ng Diyos araw-araw. Dapat makikita sa buhay natin. Kung ano bang napakinggan natin salita ng Panginoon. Ngayon, napakinggan natin karakter. Karakter ng bilang alagad ni Kristo. Dapat, kung anong napakinggan natin, yun ang lalakaran natin. Yun nakinig ka ng salita ng Panginoon, nakinig ka ng salita ng Panginoon, at sinunod mo to, at nakikita sa buhay mo. Na dapat, kung mayroon pa tayong
sikapin natin. Wala pa naman perfecto sa atin. Taas nga po ang kamay na hindi nagkakamali. Taas ng hindi nagkakamali. Lahat pa po tayo nagkakamali. Amen? Lahat pa po tayo nagkakasala. Subalit po, hindi naman po yung pagkakasalang yung sinasadya na natin. Alam na natin kasalanan, ay, alam ko naman patatawarin ako ng Panginoon. No. Kapatid, kapag may ginagawa ka pa ngayong kasalanan na alam mong mali sa paningin ng Diyos, isoko mo na sa Panginoon Jesus. O ba? Isoko mo na. Kasi yan ang nagiging hadlang para hindi ka nagagamit at hindi ka nagagamit ng Panginoon Jesus. Isuko mo na. Kung yan ang nagiging hadlang. Alam niyo po, ikaw at ako, ang Diyos at ang Diyos lang nakakalam kung anong mayroon ang bawat sa atin ng kahinaan. Di po ba? Di ba? Alam natin, mga katatayan, anong mga kahinaan natin? Mga kahinaan natin, mga kahinaan, mga katatayan. Alam mo po nung nasa lumang buhay ako, yung sabi ko, sorry ka na lang, miss, hindi mo ako type. Yon, bilang mga tatay, na kung saan, alam po natin, ikaw lang at ang Diyos nakakala. Hindi po natin pipiting sabihin na wala tayong kahinaan. Ang bawat isa po sa atin ay mayroong kahinaan. Tama, kapag nasundot yan ng kaaway, doon tayo nagre-react. Tama? Di po ba? Kapag naanoy ng kaaway, doon tayo nagre-react. Kasi alam na ng Diablo kung saan ka mahina. Doon tayo na, kapag nagsalita ka, doon na ano ng kahinaan. Mga nanay, ganun din. Ganun din. Sabi nga ng pastor ko, alam mo, kahit gaano kapangit yung asawang lalaki, kapag may pera, poging-pogi sa babae. Tama? Pogi. Kahit gaano daw kapangit, kahit gaano kapangit yung lalaki, kapag mapera, poging-pogi sa paningin ng asawang babae. Pogi. O, diba? O, yun. Pogi sa paningin. Yun. At, yun, bilang mga mananampalataya, challenge sa atin na kung saan, sabi rito, yun. Una, ito, isabuhay at pag-aralan salita ng Diyos araw-araw. Sa bawat araw-araw, paglalakad natin, hindi dapat magbabago. Kung anong napakinggan mo ngayon, ng Sunday ito, buong isang linggo, dapat lalakaran natin yung salita ng Panginoon. Dapat yung ating pagkilos at gawa ay naaayon ng may pag-ibig sa salita ng Panginoon. Labwa, ito pala, no? Pangalawa na tayo, ano? Pangalawa pala, magmahalan ng buong puso. Sabihin mo nga, kapatid, I love you, sa katabi mo. Sundan naman natin with the love of the Lord. Hindi, nakakatuwa naman yung mga mag-asawa, nakakatuwa naman ng mga mag-asawa. Yun po, na kung saan, may pag-ibig ka sa kapatid mo, wala kang hangarin ng hindi maganda. Kundi hangarin mo, mahal mo siya sa Panginoon. Pangatlo, mamuhay ng may mabuting bunga bilang biyaya ng Diyos. Mamuhay ng may maayos na bunga. Ano ba yung bunga? Yung pag-ibig, katigaan. Dapat mayroon po tayo na. Learn, live God's word freely. Love one another, heartedly. Live God. Live. Fruits as your gift to the world. Na kung saan sabi rito, mamuhay ng may mabuting bunga bilang mga anak ng Diyos, bilang mga tinawag ng Diyos, dapat yung bunga natin ay dapat makikita sa ating buhay yung bunga. Amen? Hindi po yung mahal ko yung kapatid nito kasi mayroon ako nga, hindi po ganoon. Dapat mahal mo siya sa Panginoon. Amen? Nakita po natin kung paano ang karakter o pag-ugali ng pagiging alagad ng Diyos. Una, number 1, continue sa salita ng Kristo, salita ng Panginoon. Hindi kung kaninong salita, kundi ang salita ng Panginoon ang dapat mangingibabaw sa ating puso. Pangalawa, they correctly bear the right fruit. Dapat yung tamang bunga. Kapag may tama tayong bunga,
nananatili tayo. Kasi pag hindi tayo namumunga, wala tayo. Hindi tayo nananatili sa ating Panginoon. Kailangan manatili tayo. Pangatlo, they completely love one another. Dapat yon ang magiging ugali o karakter ng isang disciple. Kasi ikaw po, sabihin nga natin sa sarili natin, disciple ako. Disciple ako. Kapatid, kagaya ulitin ko po, tinawag ka ng Panginoon hindi para butasin yung upuan niyan. Tinawag ka ng Panginoon para magbagi ng salita ng Panginoon. Kailangan mayroon tayong past. Ang mga mananampalataya, mayroong ganitong pag-uugali. Letter A, faithful. Faithful sa gawain. Letter A, available sa lahat ng gawain ng Panginoon. S, submissive. Handang magpaturo. T, teachable. Po. Napakahalaga po yan. Napakahalaga po bilang mga mananampalataya tayo. Kagaya nga ulitin ko po, kailangan pagkanasahin po natin, kailangan mangibabaw sa atin yung pagmamahal ni Kristo. Kasi kapag puspos ka ng pag-ibig ni Kristo, hindi na sa'yo yung pagbabagi ng salita ng Panginoon, kasi mayroon ka ng pagmamahal. Hindi ka na matatakot na ibagi ng salita ng Panginoon sa asawa mo, kasi gustong-gusto mong madala sa Panginoon. Hindi man po yung porkit makasalanan yung asawa mo, asawa, halika nga rito, namumuhay ka sa kasalanan, impyerno ka. Sa palagay niyo po, ma-encourage niyo kaya yun? Wala. Alam mo, mahal. Gusto kong pinagpe-pray ko sa Panginoon na gusto kong makasama kita sa gawain. Hindi po yung agad-agad, bahala ka pag ayaw mong sumama sa church, bahala ka. Hindi po yung kailangan makita mo. Kaya siguro hindi mo madala-dala sa church yung asawa mo, anak mo, kasi ikaw muna ang dapat mabago. O mayroon pang dapat mabago sa buhay mo, sa pag-uugali mo. Kasi once na ikaw ay talagang totoong binago na ni Kristo, hindi na mahirap na madala sa paanan o sa church yung mga mahal sa buhay mo. Kasi nakikita talagang totoong binago ka ni Kristo. Diba? Bawat kilos mo, bawat pananalita, dati-rati hindi mo pinagtitimpla ng kape yung asawa mo ngayon. Ngayon, naging Kristiyano ka na, pagdating niya, honey, ito na yung kape mo. Yan. Di po ba? Hindi na mahirap sa'yo kasi puspos ka na ng pag-ibig kasi na kay Kristo ka na. Dati-rati, nung hindi ka mananampalataya, bahala ka dyan, magtimpla ka dyan. Napakalit na bahay, hindi nagkikita. Pag nag-away yung mag-asawa, napakalit ng bahay, 4x4 lang, hindi nakikita. Kasi pag nagkakasalubong, hindi magtinginan. Pero ako po'y naniniwala, YJC Kalamba, mabuhay, Lakeside. Hindi po ganun ang puso ng mga mananampalataya, kundi totoong binago na ni Kristo. Ay yung pagbabago na yan na kailangan makita sa atin at magkapagdadala tayo ang bawat isa sa atin sa paanan ng Panginoon Jesus. Amen. Ipo, nawa, ipag-pray po natin na makapagbahagi tayo ng salita ng Panginoon. Okay? Napagpala po ba tayo? Let's pray. Lord, Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan po ng anak ng Panginoon Jesus. Panginoon, kami po Diyos ay nagpapasalamat sa araw na ito. Salamat po Diyos sa buhay ng bawat isa. Panginoon, na kung saan kami po, Diyos, ay natuto. Isa naman po, Diyos, ang natutunan namin kaalaman patungkol po sa iyo salita sa araw na ito na kung paano ang magiging ugali ng isang Kristiyano o isang alagad mo na kailangan po, Diyos, puspos kami ng pag-ibig, makita sa bawat isa sa amin na kami nagmamahalan na napapatunayang kami mga alagad nyo. Kaya salamat po, Diyos, sa mga salita mo sa umaga po ito. Isa naman po, Diyos, sa magpapala nawa tumimo sa bawat puso po namin upang maisapamuhay at magampanan po namin, malakaran namin ang iyong katuwiran. Sa pangalan ng iyong anak namin, Panginoon Jesus. Amen. God bless po. Amen. Pinagpala po ba ang bawat isa? Amen. Napakagandang mensahe sa ating Panginoon na ang isang character ng isang disciple. Nakuha ko is yung love one another. So tayo pong mga kapatid sa Panginoon ay dapat nandun po yung care natin sa bawat isa. Pag nakikita po natin nanghihina yung isang kapatid natin, tulungan po natin. I-encourage po natin ang bawat isa at magpalakasan po tayo sa pananampalataya. Yun po, sa Diyos pong papulit pa sa salamat. Tinatawagan ko na po yung mga operatory. Sino pong naka-assign?
Kaya inaanyayahan ko po ang bawat isa na tumayo at ipanalangin po natin ang ating mga kaloob. Sabi nga ng Panginoon, dali nating buong buo ang ating ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang ito ay makatugon sa pangangailangan ng kanyang tahanan. At tunay naman na may pangako ang Diyos sa atin na subukan natin siya at bubuksan niya ang inyong bintana at ibubuhusan niya ang masaganang pagpapala. Kaya mga kapatid, tayo nang magbigay sa gawain ng Diyos ng buong puso, buong kagalakan at walang panghihinayang. Maraming salamat. Lord, salamat po sa magbibigay ngayong gabi, ngayong umaga. Pagpalain po ang kanilang buhay, ang kanilang pamilya. Bigyan mo ng pagmamahalan ng bawat isa sa kanila. In Jesus' name, Amen. Ayan, so may magbibigay po ng special number. Tinatawagin ko na po Sarah. So, yan kami po ay aawit para sa ating Panginoon. So yun, napakaganda ng message natin ngayong umagang to. It's all about love of God, then yung love natin para sa ating others, no. So, it's not yung word kasi na yun, hindi yun para sa mga ka-churchmate natin. It's all about sa pagmamahal natin sa ating mga enemies. Kung paano natin sila mahalin na kahit nakakagawa sila ng kasalanan sa atin, is yung pag-ibig ng Diyos nandun pa rin. Yung pag-ibig natin sa kanila nandun pa rin, hindi nawawala. Kasi sabi nga, kaya tayo natutong magmahal dahil merong unang nagmahal sa atin. Hindi tayo marunong, pero dahil mahal tayo ng ating Panginoon, natuto tayong magmahal. Kaya yung pag-ibig na yon ibinigay sa atin, huwag natin pagdamot. Ibigay din natin yung pag-ibig na yon. Kasi maraming mga hindi mananampalataya, hindi nila alam yung pagmamahal sa kanila ng ating Panginoon, which is kilala nila ang Diyos. Kilala nila. Pero the love of God, hindi nila naiintindihan kung gaano kalalim. Nakala nila, mababaw lang yung pagmamahal. Kaya, as a Christian, pagmalaki natin na minahal tayo ng ating Panginoon at ipagmalaki din natin na kaya natin mahalin ang kahit na sino. Kaya yun, awit po kami sa ating Panginoon. Yung kantang to, ang tinitle ko po rito is Aking Diyos. Pinanta po siya, translate namin to ni Yuri kahapon. So, habang nagkakantay kami translate namin siya, kuha kami ng song. Yung kantang is DJ Monterde. Ngayon, kaawitin ni DJ Tender Juicy. Awit kami para sa ating Panginoon. Yan, Aking Diyos ang title nito.
glory to God ko. Maraming salamat. Sa Diyos po, pumuli ko lang sa Amen. Ayan po, salamat po sa buhay ng ating mga kapatid. Sino pa po? Wala na po ba? Ayan, so wala na po. Kuya Jay, kakanta ka? Ayan, so announcement po. Special number and announcement. Ayan, habang di pa nagpe-play, ang ating pong Bible giving ay next Sunday at 4 p.m. sa kinananay, nanay ito, Sister Carol. Unang date. Yan, yun po ang ating announcement. Please like and share our YouTube channel. Yan lamang po. Yan, kung wala na po tayong ibang announcement, inaanyaya ko po ang bawat isa na tumayo na. Tayo po magtatapos ng ating Sunday worship. Tinatawagan ako na po yung magko-closing prayer sa umagang ito. Yan tayo po yung mungat manalangin. Panginoon, pinupuri ka namin, Lord, pinasasalamatan sa umagang ito sa katagumpayan ng gawain mo, Panginoon, at sa katagumpayan, Panginoon, ng iyong mga salita, Panginoon. Tunay nga naman, Panginoon, na mahal mo ang bawat isa, Lord God. Maraming salamat, Panginoon, sa mga salita mo na aming napakinggan. Nanawa, Panginoon, magamit namin ito sa aming buhay, Panginoon, na sa paglabas namin, Panginoon, ay baon-baon namin, Panginoon, ang pag-ibig mo. At nawa, ang pag-ibig na yan, Panginoon, ay mai-share namin sa iba, Panginoon. Lagi mo kami tinuturuan, Panginoon, na anuman ang mangyari, Panginoon, na huwag mawawala ang pagmamahal na yan, Panginoon, sa amin. Lord, maraming salamat sa lahat ng tao na nakapaligid sa amin, Panginoon, na alam namin, Panginoon, na gusto ring lumapit sa iyo, Panginoon. Lord, maraming salamat sa lahat ng mga pagpapala, Panginoon, na ibinibigay mo. Narito kami, Panginoon, upang purihin ka, Panginoon, at sambahin ka. Lord, maraming salamat sa katagumpayan ito, Panginoon, na nawa, Panginoon, ma-share namin ito sa labas, Panginoon. At nawa, gabayan niyo po ang bawat isa sa aming pag-iwahiwalay, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na lahat ng mga kanilang pangangailangan, Panginoon, ay nadinig mo na, Lord God. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa iyong buong papuri, pagdakila, at sa tanging pangalan, Panginoong Isus, ito po ang aming samot dalangin. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka, O Diyos. Purihin ang dakilang ngalan mo, Panginoon. Dahil sa biyaya mo, kami ay naligtas. Pagpapala mo sa amin ay hindi magwawakas. Pagpapala mo sa amin ay hindi magwawakas. Now unto him that is able to keep you from falling and to present your faultless before the presence of his glory with exceeding joy,
the only wise God and Savior, the only majesty, dominion, and power, both now and forever. Amen. 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 To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. With His love, He has saved us. With His power, He has raised us. To God be the glory for the things He has done. God bless everyone. Tapos sa ating Sunday worship service. See you on next Sunday. Magkamayan po ang bawat isa. Awiting may galak. And habang kami po yung maawit, tumikot po kayo at makamayan nyo po ang ating mga kapatid. Itaas ang kamay at ito ay ikaw ay kay Jesus ating Diyos, Haring tunay, tumayaw, umindak sa awiting may galak. Problema'y kalimutan, pagkat siya'y may kasagutan. Ang tayong lahat ay umawit sa tugtuging makalangit. Ang Diyos Ama ay papurihan, papurihan, banal niyang pangalan. Tayong lahat ay umawit sa tugtugin makalangit. Ang Diyos Ama ay papurihan, papurihan, banal niyang pangalan. Papurihan,